Hinamon ng ilang senador si dating House Committee on Appropriations Chair Congressman Zaldico na humarap ng personal sa Senado. Ito ay matapos ang inilabas ng dating kongresista na video statement sa kanyang social media account bilang tugon sa kinasasangkutan niyang issue. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, ang pisikal na presensya ng dating mambabatas ang pinakamahalagang paraan upang mapatunayan ni Ko na wala siyang tinatago. Para sa akin, basic, kung ikaw ay walang tinatago, dapat nandito ka physically. Harapin mo itong mga tanong, pumunta ka dito sa hearing at harapin mo yung mga akusasyon sa iyo. Hindi yung nagtatago ka tapos gagawa ka ng video tapos ano-ano yung sinasabi mo. I think yung physical presence, yan ang pinaka-importante na magbibindicate sa iyo. Tutol din ang Senate Finance Committee Chair sa ideya na sa video conferencing lang magpapakita si Zaldico. Paliwanag ng senador, magiging mas madali umanong magsinungaling kung hindi pisikal na haharap ang dating mambabatas. Pumunta siya dito kung talagang paninindigan niya yung kanyang sasabihin. Pumunta siya dito. Sir, via Zoom, hindi nyo... Hindi ako papayag Zoom. But at least you can ask him questions, It's not a bad precedent by Zoom. Madaling magsalita sa Zoom, madali kang magsinungaling. Walang accountability. Wala ka dito. But you can still ask questions, Sada, sir. Dapat pumunta siya dito physically. Napag-usapan ba yan sa caucus? Napag-usapan naman. And most members, almost all members talagang suggestion dito pumunta. Ganito rin ang naging pahayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senator Panfilo Ping Lacson. Aniya hindi nila maaaring papanagutin o ma-cite for contempt ang dating mambabatas kung hindi siya pisikal na haharap sa pagdinig. Because si Senator De La Rosa suggested sa chat group namin, sabi niya, Sir Ping, may apprehension ako kasi pagka pinag-zoom natin yan, hindi naman siya under oath, baka gamitin lang propaganda at kung sino siya ituro. And we cannot hold him accountable. Hindi natin siya ma-cite in contempt of the committee because wala siya rito. At hindi naman siya under oath. Now, kung pupunta siya sa isang embassy, Philippine Embassy or Philippine Consulate, at doon siya magre-request na mag-zoom under oath, valid yun. Pwede po ninyong payagan yun, sir? Yes, kung magre-request lang ganun. The invitation nga kami sa kanya Paliwanag pa ni Senator Lacson, ang mga pahayag na hindi isinailalim sa panunumpa ay walang probative value o hindi magagamit ng komite. Kaya naman hinamon niyang formal na manumpa si Ko at humarap sa imbitasyon sa kanya. Sasabi ko lang, as of now, walang probative value kasi hindi naman under oath Yan. So ano yung mga, kung walang probative value, ano siya? Ano yung... Wala, narration. Kwento. Hindi naman siya under oath Pumunta siya rito, mag-take oath siya at sabihin niya yung statement niya, then yun na may probative value. Dagdag pa ng senador, formal nang naimbitahan ng Blue Ribbon Committee si Ko, kaya maaaring magpalabas na ng sabina ang komite kung tatanggi pa rin itong humarap. Kaugnay nito, sinabi ni Senator Lacson na under evaluation at validation na ng komite ang mga pahayag kahapon November 14 ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo na nag-akusa sa ilang government officials na umano'y sangkot sa malawakang korupsyon sa mga proyekto ng flood control at mga irregularidad dito. Jed de Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.